Tayo manalangin. To you, our sovereign Heavenly Father, we come to you as your people, relying upon your Holy Spirit, that you would send Him to us, that you would send your light to us, that we will be enlightened by your word, so that the darkness that is in our hearts would be replaced by the light of your word. Give us your word as the salt of this world, so that it would not only give us that savor, but also preservation from this passing and from this decaying world. We ask you, Lord, and we put our trust in the power of your inspired, inerrant, infallible word, whom you have pledged yourself to be with us and to grant salvation and sanctification and glorification of your church. Thank you. We ask these things in Jesus' name. Amen. Laman po ng balita ang naging large-scale attack ng United States sa Venezuela upang huliin si President Nicolas Maduro. Si Maduro ay ang most wanted man sa United States at sa FBI dahil sa patong-patong na kaso, especially ng drugs. $500 million ang nakapatong sa ulo niya bilang reward. At ngayon, despite the backlash mula sa mga kritiko ng administrasyon sa Amerika, nagtagumpay si US President Trump at ang kanyang administrasyon sa kanilang sinasabing hustisya na lilitisin si Maduro sa US soil in US courts. Pero hindi maiwasang hangaan ng marami at ipagmalaki mismo ng mga Amerikano ang husay ng kanilang kakaibang military strength na pinamalas ng United States. Kung ako, maalala ko yung Manila hostage incident noong 2011, kung papaanong nagmukhang parang kengkoy ang ating mga kapulisan, dito yung sheer strength, yung surgical precision, yung speed para maisagawa ang ganong operasyon sa mismong capital ng isang bansa para huliin ang mismong pinakamataas na opisyal ng bansa. Napakakaiba nito. Mismong ang dating Vice President na si Mike Pence, sinabi niya, "The reach of America's military is long and can reach our enemy at any time and place of our choosing." Ang present na Secretary of Defense or War ng Amerika, na by the way nag-a-attend sa isang Reformed Church nila Doug Wilson sa Washington DC na si Pete Hegseth, sinabi niya nung mga nakaraang linggo, "Let it be known, if you target Americans anywhere in the world, you will spend the rest of your brief, anxious life knowing that the United States will hunt you, find you, and ruthlessly kill you." Ganito ka-powerful ang US military. Ganito ka-powerful ang United States of America. Therefore, marami ang natatakot na kalabanin ang bansang ito. But what if there is someone na sasabihin ko sa inyo that is more powerful than the US military? That this person is infinitely powerful, walang weakness, walang flaw. He does not need anyone for his power to be maintained. Yet, this powerful person just promised to you na you will be under his protective care and presence. Tingin ko, ang promise na ito ang siyang pinakamagiging mahalaga sa iyo. Because pag pinangako niya ito sa panahon na you are in your weakest at habang ang mga kalaban mo sa buhay o yung mga enemies mo, they are in their full strength and are closing in. Anong mapifeel mo? Well, you have the greatest assurance. At ito ang makikita natin na ine-encourage sa atin ng psalm na babasahin natin, because once in the life of Israel sa kanilang history, they were bullied by their neighboring countries. They were at their lowest.
Ang tanong, saan sila magtitiwala? Wala na silang hari, wala silang kapangyarihan. Ang manatili bang tapat kay Yahweh ay, does it make sense pa? Ito ba ay something na kapanipaniwala pa? At ito ba ay kapaki-pakinabang? Will it be profitable na magtiwala kay Yahweh? Maganda itong meditation ngayong New Year because we have seen yung marami nating mga failures, marami din nating mga hindi nagawa at nangyari nakarang taon. And there is a question sa ating isip, worth it ba na magtiwala kay Yahweh, sa Panginoong Diyos, despite ng mga kabiguan natin sa ating mga buhay? Basahin natin ang Psalm 125, nang sa gayon makita natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Let me read to you the inspired, inerrant, infallible Word of God. A song of ascents. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved, but abides forever. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds His people from this time forth and forevermore. For the scepter of wickedness shall not rest on the land allotted to the righteous, lest the righteous stretch out their hands to do wrong. Do good, O Lord, to those who are good and to those who are upright in their hearts. But those who turn aside to their crooked ways, the Lord will lead away with evildoers. Peace be upon Israel. Ito po mga kapatid, ang very comforting Word of God. Ito ang pang-anim sa tinatawag na mga Song of Ascents. Ang mga Song of Ascents ay mga special na mga hymns sa Israel na ginagamit ng mga faithful pilgrims na papunta sa Jerusalem. Required ang mga Israelita, lalo na mga kalalakihan, na pumunta sa Jerusalem 3 times a year, at dahil wala pang mga magagandang mga sasakyan at mga mabibilis na mga sasakyan noon, ay sila ay nagkakarwahe o kung ano man ang kanilang ginagamit, gamit ang mga asno. Ito ay magte-take ng mga ilang mga panahon para makarating sa Jerusalem. Dahil covenant duty nila na bumisita sa Jerusalem every 3 times sa isang taon para sa worship purposes, ang mga Israelites na naglalakbay, usually they get weary from their journeys to the temple dahil napakahaba at napakainit noon. On these journeys, they sing the psalms. At meron silang mga special psalms, Song of Ascents, because ito yung pag-akyat sa Jerusalem. Jerusalem was known to be an elevated land. So, ang gusto nila is meron silang playlist. So the Song of Ascents is actually a playlist na pinapatugtog nila, syempre kinakanta nila, habang sila ay papunta sa Jerusalem. At ang attempt nila is to encourage themselves. Kung paanong tayo pagpupunta ng malayong lugar, we want to fight boredom o kaya hindi tayo antukin sa biyahe. Tayo ay nagpapatugtog ng ating favorite playlist. At dito sila rin ay may playlist para i-prepare yung kanilang mga puso't isipan para sa special worship pagdating sa Israel, sa Jerusalem. Para hindi sila pumunta at dumating sa Jerusalem na pagod at discouraged. And most of all, these hymns are especially beneficial sa kanilang nararanasang buhay noon. Kaya iba-iba ang mga songs dito. Kung maalala ninyo, may Psalm 121, tumingin daw siya sa mga hills, sa mga bundok, saan siya magkakaroon ng safety. Ang sabi niya, my safety comes from, my help comes from the Lord who created the heavens and the earth. Kung ikaw yung naglalakbay noon, matatakot ka sa init ng araw, paggabi naman ay pwedeng may mga bandido, yung mga thieves na pwedeng magnakaw o pumatay sa'yo. Pero in-encourage nilang sarili nila, ang Diyos ang mag-iingat sa kanila. So Psalm 122, let us go to the house of the Lord. When they said when they said unto me, let us go into the house of the Lord, I was glad. Nung sinabi sa 122. Kaya napaka practical nito sa kanilang kalagayan as pilgrims. And this is what dominates in their minds. From issues of physical security to the importance of a united people. Ang Psalm 133, Song of Ascent,
na gusto nilang magkaroon ng unity dahil pupunta sila sa Israel as the people of sa Jerusalem as the people of God, na sila ay iisa lang. So, kung susumayin natin ang Song of Ascents, they are actually beneficial not only to the Israelites, they're also beneficial sa mga Kristiyano. Because ang issue is discipleship. Yung relasyon nila sa Panginoon, yung yung mga pinagdadaanan nila bilang mananampalataya, bilang mga pilgrims. So these are called the pilgrim songs. Ito yung pilgrim, sa atin siguro sa panahon yan, the pilgrim playlist. Kaya sa Psalm 125, ano naman ang pinaka-focus nito? Ang focus nandito ay yung issue ng pananatiling tapat kay Yahweh to the very end. Well, it may sound impious, pero kung titingnan natin ang mga pilgrims at yung mga Israelites noon, who know better, maintindihan natin sila. Hindi natin sila kaagad husgahan. Ano ba silang klaseng mananampalataya? Bakit iniisip ba nila na iiwanan na nila ang Panginoon? No, this was a time of oppression. This was a time of poverty. These were written at times that they were being abused, and yung glory ng kingship at yung worship noon, nung panahon ni David at nung panahon ni Solomon, it was just a buried story and buried memory in the past. It was already forgotten at ang mga pumalit sa kanila are not so good kings, hindi pinrioritize ang worship, hindi sila ganon kagana sa pagsamba, at they were persecuted, they were enslaved, they were held captive, and even exiled by their neighboring countries. Ang northern kingdom napunta sa Assyria, ang southern kingdom napunta sa Babylon. Wickedness abounded even with their own recent past kings, at nag-culminate ito into an onslaught of pagan blasphemies. In other words, ito yung panahon na parang walang sense manampalataya. Walang sense sumamba. Ito yung time na nakaka-discourage maging tapat against them and of course against their faith. The wicked prospered nung panahon na yon. At nakikita nila, kung ikaw ay magiging masama, ikaw pala ay magiging yayaman, ikaw ay magiging maganda ang buhay mo, pero pag ikaw ay naging tapat kay Yahweh, marahil ikaw ay susumpayin ng mga Diyos na nasa labas ng Israel. So if there was a good time to exchange their faith and be swayed by the seeming success of pagan gods, this would be it. Ito na yung panahon na mas maganda na kalimutan na ito. At alam nyo, yung sagot ni Yahweh sa kanila sa beautiful Psalms na ito ay napaka-pointed. At dito, pag sinamarize mo ang Psalm 125, sinabi niya, di ba, na those who trust in the Lord are like Mount Zion which cannot be moved. Hindi sila magigiba, at ang mga righteous, sabi niya dyan, mawawala din sila balang araw. Ang sinasabi dito ni Yahweh is one thing. Hindi magiging sayang ang pagtatapat sa akin. Hindi magiging sayang ang pagtitiwala at paglilingkod sa isang Diyos na katulad ni Yahweh. At yan ang gusto kong gawing message sa inyo this morning. Faithfulness to the Lord will never be in vain because He consistently abides with His people. That is the theme of this psalm. Na kahit na may mga persecution, mayroong ganitong nangyari sa inyo, ang Diyos hindi mo siya ma-accuse na iniwan niya kayo. In fact, the Lord surrounds His people. Yan ang sinabi niya dito sa verse 2. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds His people. Magandang tanong ito ngayon. New Year na New Year. Marami ang mga competing na mga worldviews, na mga advice ang maririnig mo. May mga enticement ang kaaway na ito yung gawin mong buhay. Ito, dito ka magpo-prosper. Dito ka magiging okay. Yan 2026, ito na yung panahon. You have to give up sa pananampalataya mo. And don't tell me na walang ganon. In fact, nakakausap ko ang mga taong ganito that they would want to detach from the faith. They would want to detach
doon sa pananampalataya. Others, probably, they would detach from their churches, from their friends, but not necessarily sa Panginoon. But there are some people na ang 2026, it is the me year. It is the year na asikasuhin ko muna sarili ko. Ito yung panahon na hindi muna ako maglilingkod sa Diyos. So kung meron ka ditong temptation sa atin, may this New Year's message speaks to you. That may it speak to your heart, ma-address ang nilalaman ng iyong puso. Na sinabi niya dito, ang isang bagay na paborito nating inaawit minsan, constantly abiding. Ang Panginoon, sa kanyang covenant sa atin, He constantly abide with us, and therefore, that is already enough to let us know that our faithfulness to Him will never be in vain. So dito makita natin, how did the psalmist show that the Yahweh is consistently with them? Kasi kung titingnan mo, bakit andyan ka? Bakit wala na si David, wala na si Solomon? Bakit wala na yung marilag naming worship? Bakit hinayaan mo kami na magtagumpay ang mga wicked people? Bakit nasa Babylon ang southern kingdom? Bakit nasa Assyria ang northern kingdom? May mga Israelites nga na naiwan dito pero pinagpalit na si Yahweh at ang templo sa mga Diyos-Diyosan. This is unbelievable. It doesn't connect. It doesn't add up para dito. So, paano dito ipapakita ng psalmist na si Yahweh ay consistently kasama niya ang Israel at ang mga taong nagtitiwala kahit mukhang hindi siya kasama? May dalawa akong sagot. Number one, because His faithful will be protected. And number two, His faithfulness will be vindicated. Number one, His faithful will be protected. Ang mga tapat sa Panginoon ay poprotektahan niya. At ikalawa, ang katapatan ng Panginoon ay lilitaw balang araw. Sa verses 1 to 2, punta tayo sa una, His faithful will be protected. Poprotektahan ng Diyos ang kanyang mga faithful people, ang kanyang bayan. Verses 1 and 2, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved, but abides forever. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds His people from this time forth and forevermore. Using the powerful images of Mount Zion and the mountains around Jerusalem, Yahweh is portrayed as a protector of Israel. Dito makikita natin mataas at elevated ang Jerusalem, pero alam nyo, wala naman doon ang mga pinakamatataas talaga na bundok. In fact, sabi ni C.H. Spurgeon, ay wala din doon yung parang nakacircle sila, pero ginamit pa rin ni Yahweh yung concrete na topography or geography na ito para ilarawan sa atin kung paano daw tayo ginagwardya ng Panginoon yung mga nagtitiwala sa Kanya. The hills on which Jerusalem sits are a little lower than the hills around it, kaya parang mas mababa ang Jerusalem kapag nandun yung mga hills. So therefore, doon sa mga pag tiningnan mo siya, parang may automatic at merong natural wall ang Jerusalem. Na parang sa image na ito, sinasuggest niya, nire-remind ng psalmist ang sarili niya na si Yahweh ang nagsusustain at nag-strengthen sa mga faithful, even if it was a time of foreign dominion where seduction to apostasy was so alluring for them. Ang Mount Zion, ito yung God's city. Ito yung citadel. Ito yung reliable refuge at walang sino man ang makakapag-subdue at makakadestroy dito. Pero anong sabi ni C.H. Spurgeon, and I quote him, nevertheless, Yahweh set like sentinels to guard her gates. Naglagay daw ang Panginoong Diyos ng mga sentinel para gumwardya doon sa pintuan ng syudad ng Jerusalem. Parang sinasabi niya, hindi pinababayaan ng Diyos ang Jerusalem kahit pa nagkaroon ng exile. Guarded ang Jerusalem. At kung paanong guarded ang Jerusalem, ganyan ang pag-guard ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya.
That's what the remaining faithful in the apostate Israel are. Pag pumunta ka sa Jerusalem, konti na lang sila. Konti na lang silang mga naglilingkod sa Diyos, nagtatapat. Pero sabi ni Yahweh dito, even when outnumbered, they will remain strong. Why? Because those who trust in the Lord are like Mount Zion. Ipipreserve sila ng Panginoon. Poprotektahan sila. Yung kanyang protective presence ay may kapangyarihan para i-keep sila mula sa kanilang problema at sa kalagayan nila. Ano yung gusto kong i-point out dito? The abiding presence of God with His people is more than enough to sustain them despite enormous opposition. Napakaraming iniisip ng isang alagad. Napakarami natin na iisipin na kumukontra sa atin, yung mga nag-o-oppose sa atin, yung paano tayo masusustain kung ganito ang sitwasyon natin. Sinabi dito ni Yahweh sa Psalm 125, yung kanyang abiding presence ay naroon palagi at ito ay enough na para isustain tayo sa gitna ng opposition. No matter how seeming triumphant ang mga kaaway ng Diyos, parang sinasabi niya dito sa verse 1 and 2, huwag kayong magpanik. Kahit na parang kayo ay wala ng pag-asa, He will not allow you to be moved. Ginamit niya dito, di ba? Parang yung rocks, the mountains, surround Jerusalem. So the Lord surrounds His people. Di ba ang rock, very strong and mighty, ang parang image niyan sa Old Testament. At ina-apply ang rock as a term for God. He is my rock. He is my rock of refuge. Nandun ang kalakasan at it resembles confidence. At ngayon, sinasabi ni Yahweh, na-affirm niya, ganito ako sa inyo. E diba, kahit sa 2 Samuel 22 verse 2, and He said, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. Ganito pala ang presentation ng Panginoon sa sarili niya. Yung inawit lang natin kanina, na a mighty fortress is our God. A bulwark that never failing. Hango yun sa Psalm 46, 1-2, that God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth be removed, though the mountains be carried into the midst of the sea. Nakita ninyo na hindi niya sinabing sila ay hindi kailangan or hindi sila marunong matakot. Sabi nila natatakot sila pero hindi sila matatakot dahil alam nila ang kanilang refuge at ang strength at ang very present help in trouble ay ang Panginoon. In both accounts, this psalmist was in or after a tremendous encounter ng powerful enemy. Doon sa 2 Samuel 22 or dito sa Psalm 46, parang galing sila sa matinding pakikipaglaban pero niligtas sila ng Diyos. But these words are very sweet and easier kapag lahat tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Pero ang tanong, paano kung ikaw ay nasa kalagayan ng Israel? Napaka-konti nyo lang na nagtitiwala sa Panginoon. Will you continue to trust Yahweh? Marami ang nag-apostatize na. Nung panahon ni Jeremiah, harapan nilang sinabi sa Jeremiah 45 nang sabi niya ay hindi kami maglilingkod kay Yahweh. Kami ay tatalikod sa inyo. Mula nung kami ay naglingkod kay Yahweh, naghirap-hirap kami. Pero nung sumamba kami sa Queen of Heaven, kay Ashtoreth, mas gumanda ang buhay namin. And this is exactly the view of those people na nag-apostatize sa Israel na naiwan doon. Sumama na sila sa mga Diyos-Diyosan. At sila na natitira ay napakalungkot ng kanilang kalagayan. So, di ba, hindi ito mismo ang nangyayari sa atin. Marami ang nag-apostatize at naghanap ng bagong buhay at ito ang eksaktong nangyayari sa mga pilgrim singers. Noon, na kinakanta nila ito. Nakaka-relate sila na parang, nga no, ba't kailangan naming magtiis sa ganito? Kailangan ba naming magtuloy? The wicked seem to prosper and life is getting harder and harder for a Christian na mabuhay at ang pamilya natin ay nire-reject tayo palagi. Anong dapat natin gawin? Lalo na ngayong New Year.
Anong titignan natin kung puro discouragement yung nangyari? Well, ang accusation ng Israel is, what keeps you going dito sa buhay mong ito? Bakit hindi ka mag-give up? Yan ang iniisip nila. Now, let me ask you that. Kung sa inyo tatanungin, what keeps you going? What gives you strength para ipagpatuloy mo ang ganyang pamumuhay, ang ganyang pananampalataya? Well, the psalmist says, the Lord surrounds His people. They that trust in the Lord will be like Mount Zion. Puprotektahan ng Panginoon ang sino man na nagtitiwala sa Kanya. Hindi pwedeng nagtiwala ka sa Panginoon, pero siya ay pababayaan ka niya. Napakasama ng ganon. Pero ang Diyos, never natin siyang makikita sa ganong paraan. Napakaganda nitong text na ito dahil dinescribe ang mga mananampalataya as those people who trust. At yan ang faith. Yan yung pananampalataya natin. We trust in the Lord. Ang pagtitiwala natin ay hindi sa mga talisman at sa mga swerte. Wala doon sa mga sasabihin at mangyayari this year. Marami siguro nagsasabi sa atin, naririnig natin, saan sila magtitiwala? But some people are trusting in their riches. Some people are trusting in their jobs. Some people, marahil nagtatrust sila sa maraming mga bagay. But on those moments na tunay na nagtatrust ka sa Panginoon, who really gives you strength? It's the fact that God surrounds you. Ang Diyos pinoprotektahan ka. Siguro mahirap ka or nahihirapan ka, pero sinusustain ka ng Panginoon. Alam nyo, mga kapatid, ang believers at ang mga unbelievers, sila ay merong pagkakaiba. Pero ang pagkakaiba ng unbeliever at believer, hindi doon sa kawalan ng problema. Dahil ang believer at unbeliever, pareho silang may problema. Pareho silang may affliction. So ang tanong, ano ang difference ng isang believer at unbeliever? Well, you know the answer. Ang isang pagkakaiba nila, ang unbeliever, walang security mula sa Diyos. At ang believer ay may security mula sa Diyos. Isipin mo ang buhay ng isang unbeliever. Nagre-rely siya sa provision ng kanyang security, ng kanyang pamilya. Kapag alam niya, bumigay siya sa kanyang trabaho, walang kakainin ang kanyang pamilya. Alam ng isang tao na kapag siya, ang unbeliever, kapag siya ay nahihirapan, wala naman siyang Diyos sa kanyang pananampalataya o sa isip niya, hindi niya kakailanganing isipin masyado ang kanyang kaluluwa. Hindi niya makikita kung gaano siya kamakasalanan. Pero ang tao na alam niya na siya ay galing sa Panginoon, siya ay merong pananampalataya sa Panginoon, anong tingin niya sa Diyos? Siya ay kanyang rock. Siya ay kanyang masasandalan. Kaya hindi totoo yung sinasabi nilang walang silbi na maglingkod, walang silbi na mawalan ka ng, walang silbi na ikaw ay magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. The Lord surrounds His people and they can trust Him. Kahit gaano kahirap ang pinagdadaanan, nandoon. Alam nyo ba na this New Year, January 1, nanumpa bilang New York City Mayor for the first time ang isang Muslim doon sa New York, si Zoran Mamdani. Nung siya ay nanumpa, gumawa siya ng history dahil nanumpa siya for the first time sa Quran at hindi sa Bible. Bakit sumikat itong si Zoran Mamdani? Mayor lang naman siya ng New York. While it is the largest city in the world, largest city in the United States, and it is the richest city sa buong mundo, bakit ganito siya kasikat? Well, ang sabi nila, the second hardest job in America is the office of the mayor of New York City. After ng pagiging mahirap sa pagiging presidente, ang ikalawang pinakamahirap ay ang pagiging mayor. Pero look at this person.
He's just 34 years old. Yet he is so ambitious. He is so full of optimism. Pero ang kanyang pananampalataya, alam natin, ay walang katotohanan at hindi nakabase sa katotohanan. Yet he is so full of positivity and full of this sa kanyang sarili na magagawa niya ang maraming mga bagay. How much more ang mga Kristiyano, ang mga alagad na pinangakuan ng Panginoon that those who trust in the Lord are like Mount Zion which cannot be moved. Di ba, isa ito sa description sa Panginoong Diyos. Hindi siya namumove. God is our rock, He cannot be moved. Theologically speaking, philosophically speaking, and even biblically speaking, God is a God who cannot be moved. Hindi siya pwedeng manghina, hindi siya pwedeng ma-threaten, hindi siya pwedeng mawala sa kanyang pagka-Diyos. He can never be moved. Ito yung reward at ito yung pangako sa mga tao na nagtitiwala sa Panginoon. In other words, kung ganito pala ang price ng pagtitiwala sa Panginoon, that we will not be moved. Those who trust in the Lord, we will be like Mount Zion, na like Jerusalem, na sinusurround ng Panginoon. Ano ngayon ang magiging challenge sa atin? Ang magiging magandang challenge sa iyo this 2026 ay isang bagay. Walang iba kundi patatagin mo ang pananampalataya mo. Bumalik ka sa 2025. Masasabi mo ba na ang pananampalataya mo noong 2025 ay something na kaya mo nang i-take at salamat Lord, ito na yon at ayoko na mag-improve? Or 2025 was filled with those moments of weak faith. There were moments na hindi ka nagtiwala sa Diyos, nagtiwala ka sa arm of flesh. Kaya ang challenge sa inyo, never listen to the widespread but hollow voice of infidelity, of doubt, of faithlessness. It will only sap away your strength. Ang katumbas ng pagtitiwala sa Diyos ay kalakasan. In other words, nanghihina ka ba ngayon? Ang kailangan mong palakasin, hindi yung palakasin mo yung bank account mo, hindi yung palakasin mo yung base mo sa mga taong kakilala mo, sa network mo. Ang palakasin mo ay ang pananampalataya mo. This is the genius of trusting God. No matter how many have forsaken God, God remains solid rock sa atin. This new year, there will be a lot of competing voices in your head. A cacophony of voices na maglulure sa'yo at magsasabi, do this and do that. Marami magpipresent ng worldview na kakaiba, o kaya formula, o kaya method para ikaw ay maging successful. Pwede mo sabihin, wala namang masama siguro. Sasabihin ko, o gagawin ko yung sinasabi nila, o kukunin ko to. Pero alam mo, kapag ikaw pala ay ganito at nagtiwala doon sa mga pagano at sa mga swerte at malas na mga bagay na yan, ito ay pag-abandona sa pagtitiwala mo sa soberanong Diyos na nakaupo sa trono. Hindi pala totoo na sasabihin, wala namang mangyayari, wala namang masama. No, what is at stake is your faith. And your faith must be cultivated. Humihina ang pananampalataya mo kapag meron kang pinagtitiwalaan other than your God. Kung nagtitiwala ka sa isang talisman, I was so disappointed nung pumunta ako sa bahay namin. Ba't may mga bigas at may mga itlog? Bakit may mga pera? Sabi ko, anong kinalaman nito sa buhay natin this 2026? At laging naririnig ko sa magulang is, wala namang mawawala. Hindi totoo. Ang nawawala ang kalakasan mo magtiwala sa Panginoon because meron kang ibang pinagtitiwalaan. Humihina ang pananampalataya mo. But the truth is, this psalm is encouraging you. The Lord surrounds you. Hindi mo kailangan ng talisman. Hindi mo kailangan ng swerte. Gamitin mo ang color of the year, hindi pampaswerte, kundi pampaganda, pwede pa. Pero enough na ang Panginoon. Maraming advice at maraming
paano maiiwasan ang pain this 2026 at may mga advice kang maririnig na akala mo, okay, maganda kung pakikinggan ko to, but the truth is, it is an abandonment of your faith and the strength of your faith in God. Pag may nag-advise sa'yo, paano ako maiiwasan ang toxicity at yung pain sa buhay ko? Sasabihin ng mga tao, well, you close your life and doors sa mga toxic na tao. Just be friends sa mga taong kaibigan mo. Other than that, kung enemy ka nila, enemy mo rin sila. That's just the mirror effect, sabi nga nung isang artista. Kung sino ka sa akin, mabait ka sa akin, magpapakabait ako sa'yo. Pero kung masama ka sa akin, magiging masama ako sa'yo. Mirror effect. This is an unbiblical advice. Mga kapatid, the Lord surrounds us. Hindi natin kailangan na gantihan ng something for something ang tao at ganito na parang wala tayong pananampalataya sa Diyos. Kaya nating ibigay ang mga taong ito sa Panginoon. May mga tao magsasabi sa iyo, magpo-flourish ka sa isang career o sa vocation mo, sa ministry na ang gagawin kahit may opposition or may persecution. Huwag kang sumuko this 2026. Baka ito yung taon na sasagutin na ng Diyos ang panalangin mo. Sino nag-akala na this 2025 may mga magulang katulad natin na sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin marahil para sa mga anak natin? But how about you? This 2026, hindi mo ba patatatagin ang pananampalataya mo? Hindi ba ito yung taon na pwedeng sagutin na ng Diyos ang mga pinaka-aasa mong panalangin na marahil mag-respond sa faith ang iyong kaibigan, ang iyong mahal sa buhay, ang iyong anak? Huwag ka sumuko this 2026. Baka ito yung taon na babasagin na ng Diyos at ang matigas na puso ng iyong kaibigan. Huwag ka mag-give up. Huwag ka maging mahina sa pananampalataya. Make sure that this 2026, kung meron kang project na gagawin, patatagin mo ang trust mo sa Panginoon. Mas kailangan mo ang Panginoon, ang kanyang attributes, ang kanyang power. Hindi sa pagyaman, kundi sa power na mag-sanctify sa iyo, magpababa at mag-change sa iyo into a gentle and holy person. Mga kapatid, let me ask you, noong 2025, can you consider yourself as a holy person? Did you become holier? Did you become more sanctified noong 2025? Kung ang sagot mo ay hindi, let this 2025 be a conscious 2026, be a conscious effort ng kabanalan mo sa mga dealing mo sa ibang tao, sa wiles of the devil. And this 2026, sana ito yung time na mas magiging gracious ka, mas magiging banal ka, mas magiging gentle ka sa iba. Maraming mangiengganyo sa iyo ng endeavors. This 2026, may makikita ka, may mangi-scam sa iyo, pero may magsasabi sa iyo, tol, dito ka yayaman. Pre, dito ka. Mas magiging pagpapalain. At ang advice nila lagi sa iyo ay ganito, gawin mo lang to. Keep it up. Yung mga deadlines, yung mga downlines, puro trabaho na lang. Akala mo sa advice na ito, ang pinakakailangan mo sa 2026 ay madagdagan ang savings mo, mas madagdagan ang income mo, mas lumaki ang salapi mo. O di masama na tayo ay pinagpapala, pero hindi ito ang priority. Ang priority mo dapat this 2026 ay ang priority ng faith. Baka last year ay masyado kang babad sa work. Baka last year ay puro overtime ka. And then you look at yourself, bakit ako dry? Bakit ako mabilis pumitik? Bakit mabilis ako na maging impatient sa ibang tao? Well, probably, you were not a good steward of the time that that God has given to you last year. Masyado mong pinprioritize, hindi ang faith mo, kundi yung trabaho mo. Marahil maganda yung ginagawa mo, pero look at your life. Nagkulang ka sa communion sa Diyos. Hindi ka masyadong babad sa kanyang salita, babad ka sa mga ibang bagay tulad ng trabaho at mga bagay na marahil pang lupa. Pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, okay na yung mabilisan na ilang minuto, isang chapter o kaya ilang verses. Pero pagdating sa ating social media, ay wala lang sa atin at kaya natin na mag-doom scrolling ng mga tagal.
Pag tayo ay nag-encounter na magbasa ng salita ng Diyos, parang fast food. Instant. At magtataka ka, bakit walang sustansya, walang lalim ang spiritual life mo? Bakit wala kang yearnings ngayon sa Diyos? Bakit pag nananalangin ka, wala kang masyadong luha? At wala kang mga masyadong alalahanin? Well, it's because, baka last year, napabayaan mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Why not make this year as someone that you will entrust yourself in the Lord? There is something na kukultivate ko, my trust in the Lord, my relationship sa Panginoon. That I would not want this year na ma-identify ako as someone na madaling mag-worry, as someone na madaling magduda sa mga pangako ng Diyos. Let this year be a year na ikaw ay magpapakabanal. O pagdating naman sa kasalanan, mag-e-entice sa'yo ang maraming tao. Pleasure na worth it at enjoyable daw. That it would make you feel a stronger man, tunay na lalaki o kaya naman magaling na lalaki o magaling na babae. Ikaw ay isang empowered woman. Yet according sa Scripture, those ways are the ways of death, the ways of sin. Pero hindi mo alam yan na nagpapahina sa pananampalataya mo. Your compromise with sin, ito nag-alis ng joy of the Lord. Yung iyong pag-give in sa kasalanan, ito nag-alis ng joy mo sa service mo sa Panginoon. Ito yung nag-alis sa'yo ng power, yung testimony mo na napaka-convincing because of your failure sa mga bagay na ito. Well, the Lord surrounds you. Kaya hindi ka dapat mapanghinaan ng loob. Take heart. Magpakatatag ka sa pananampalataya. Tanggapin mo na bahagi ng opposition sa Christian faith, pero mananaig ang tunay na may pananampalataya sa Diyos. Huwag ka ma-discourage. Ang Diyos ay palalakasin ka in this 2026. May it be your prayer to the Lord. So, alam nyo, ang Panginoong Yesus, when He assumed the nature of man, He became personal sa atin because both ang kanyang deity at humanity nagsama to minister sa atin. Kaya pag sinabi ng Scripture na naiintindihan niya yung ating mga frailties, ang ating mga weaknesses because He is our high priest na nanalangin para sa atin. The Lord surrounds Israel like He surrounds Mount Zion. But the question is, the Lord, how does He surround you right now? Well, the answer is simple. The Lord surrounds you in a better way ngayon. Because of the new covenant, He has surrounded you with a lot of means of grace, with a lot of these great things from the Lord. He has surrounded you with His Holy Spirit, granting you the Spirit of God sa'yo para maggabay sa'yo sa pananampalataya mo, magbigay ng power sa kabanalan sa'yo. The brethren, sila ngayon na nakikita mong patunay that the Lord surrounds you because may kapatid ka na nagre-remind sa'yo. May kapatid ka na mahal ka at nagko-correct sa'yo. This is the proof that God surrounds you. What do you want to do this 2026? That you would continue in your sin and not even a friend or even a brother na magpapatigil sa'yo, na hindi ka hahabulin? Well, this is the way that God surrounds us. On the cross, we see that there was only one faithful and righteous man who was surrounded by the devil and his minions. He deserved to receive help because of his righteousness. Yet God has forsaken him so that you and I ay hindi forsake ng Panginoon. God let him die on the cross so that He will forever surround us with His grace despite our sin. God has provided and surrounded us now because He did not surround Christ with multitude of angels and legions of angels. Could you imagine that? The only person that deserves to be surrounded, pinabayaan ng Diyos, tayo na hindi
worth it and worthy na isurround ng Diyos tayong sinurround niya. This 2026, magmamatigas ka ba? Gagawin mo na lang bang light ang bagay na yan? Kung ikaw ay bisita namin, yan ang kwento ng Ebanghelyo. The gospel is the story of God that's forsaken Christ so that God will be estranged from God, so that hindi tayo forsake ng Panginoon. If you are here today, wala kay Christ, lumapit ka sa Kanya because He offers righteousness, salvation to those who do not have righteousness. The Lord has surrounded us with these promises. This 2026, huwag kang magmamatigas. Kung ikaw ay anak ng member, may this year be the year na ikaw ay tatalima sa Ebanghelyo. Seryosohin mo. Si Jonathan Edwards, tumira sa kanya si David Brainerd, ang kanyang magiging son-in-law. Sana mapapangasawa niya si Jerusha, yung anak ni Jonathan Edwards, pero dahil namatay siya, hindi na sila naikasal. Pero doon tumira sa mga huling araw ni David Brainerd, doon siya tumira sa bahay nila Jonathan Edwards. At si Jonathan Edwards, being a godly pastor, makikita mo na parang ito, bata lang ito. Sasabihin niya siguro, wala akong matututunan dito. But you know what? Jonathan Edwards saw the holiness in this young man. Yung kanyang magiging son-in-law. Ang nakita niya is something na hindi kasamaan, kundi kabanalan. Habang nag-struggle siya sa kanyang karamdaman, si David Brainerd, ang mas nakita sa kanya yung kabanalan. Merong entry sa kanyang diary noong 1749, New Year's Day. Ang sabi niya doon sa entry niya, I am this day beginning a new year, and God has carried me through numerous trials and labors in the past. He has amazingly supported my feeble frame, and having obtained help of God, I continue this day, that I might live nearer to God this year than I did the last. That I might live nearer to God this year than I did the last. If we will be honest, our years of 2025, we have a lot of betrayal sa Panginoon. We have a lot of moments that we have disobeyed God. But this man, he prayed that this year, he would live nearer to God than he did last year. At sana yan ang maging prayer mo kung ikaw ay alagad ng Panginoon. And then lastly, His faithfulness will be vindicated sa verses 3-5. The psalm ends in a prayer showing that ultimately God rewards the righteous and punishes the wicked. Sabi sa verses 3-5, For the scepter of wickedness shall not rest on the land allotted to the righteous, lest the righteous stretch out their hands to do wrong. Do good, O Lord, to those who are good and those who are upright in their hearts, but those who turn aside to their crooked ways, the Lord will lead them away with evildoers. Peace be upon Israel. The psalm ends in a prayer showing that ultimately, God rewards the righteous and punishes the wicked. Sa verse 3, sabi niya, the scepter of the wicked shall not rest. Ito yung authority ng mga wicked. Habang nag-e-exist talaga na may wicked, sabi niya, hindi daw ipipermit ng Diyos na i-dominate nila yung righteous. Pwede nilang ma-afflict, but they will not be dominated by these wicked people. Probably ang allusion dito ay Babylonian captivity at ang Babylon kinamkaman Jerusalem. Tapos matatandaan natin si Cyrus the Great, siya yung pumuksa sa Babylonian power at nagpauwi sa Israel mula sa exile para bumalik sa beloved Jerusalem. At sa prophecy na ito, the wicked who were settling in Jerusalem, na nandun ang mga wicked sa Jerusalem, will not possess anymore the land na pinopossess nila. Ang sabi ni Yahweh, tapos na. Hindi ko nahayaan na aangkinin nyo habang buhay ang Jerusalem. Kaya sabi niya, bakit daw? Because their time of judgment ay dumating na. Sa verse 3, lest the righteous stretch out their hands to do wrong. Ang sabi ni Yahweh, hindi ko na ahahayaan ito dahil baka mag-give up na ang mga righteous, sumuko na sila. Ang pinapakita niya dito, hindi ko na ihahayaang maghari itong mga mayayabang at mga masasama na ito
Baka mawalan na ng pag-asa ang aking mga righteous people bago pa sila mag-give up. Darating na ako at kukunin ko na sila. Babalik ko na ang pagpapala ito. Mga kapatid, ang tawag dito, preservation. Pinreserve ng Panginoon ang Israel bago pa sila bubigay. At gusto niyong tanungin, paano mo masasabi ang Diyos nandyan siya, nagsasurround sa'yo, at siya ay constantly abiding sa'yo? Ito yun. The Lord preserves you, and the Lord spares you sa maraming mga pagkakasala na pwede mong mapuntahan at kalaglagan. Ang sasabihin ng Diyos, lest the righteous do wrong, I will now strike the wicked. Pupunta na ako sa kanila. Naaawa na ako sa aking anak dahil sa kanyang pagtitiis. Hirap na siya sa kanyang spiritual life. Kaya no sabi niya sa verse 4, do good to those who are good and to those who are upright in their hearts. Gawin mo yung responsibilidad mo. Magpakatapat ka sa Diyos. Pero kung ikaw ay tatalikod sa Diyos, sabi niya, their crooked ways the Lord will lead the way. Peace be upon Israel. What is the point here? God's abiding presence will ensure that the demise of the unrighteous will not be replicated in the righteous. Bakit hindi sayang magtiwala sa Panginoong Diyos? Kasi, bagamat pareho tayo nahihirapan ng mga believers at unbelievers, pero ang pagkakaiba nila, ang mga believers, sila ay hindi marereplicate ang mangyayari sa kanila ng mga unrighteous. Hindi niya hayaan ang kanyang word mag-fail. He will make sure that His people will not go beyond the limit of their strength na magtiwala at mag-serve. Napakabuti ng Diyos. Hindi lang tayo hinahamon na magtiwala, sinasabi niya, alam ko ang hangganan mo. Alam ko ang tipping point mo. Alam ko yung pinakakahinaan mo at ako ay magsasabi na darating ako sa iyo at ililigtas kita at ini-spare kita sa maraming mga bagay. Ungrateful kasi daw tayo dahil lang mahirap yung pag na-avert ang isang danger na dapat maranasan natin. Pero dahil hindi natin alam, di tayo nagiging thankful. Pero sabi ni John Flavel, ito ang isang bagay na dapat nating ikamangha sa Diyos. Na marami na pinreserve tayo ng Diyos. Kung hindi, baka nung bata ka pa lang ay nahulog ka na doon sa second floor. Baka ikaw ay napilay na at ikaw ay maaaring hindi ka na nakahinga, maaaring namatay ka sa gutom o kaya naman naiwan ka sa bus hanggang sa ikaw ay mahulog sa bangin. Pero ang Lord, in-spare ka daw to the point na marinig mo ang Ebanghelyo. Sabi ni Matthew Henry, God considers the frame of His people and will proportion their trials to their strength by the care of His providence, as well as their strength to their trials by the power of His grace. Ulitin ko, God considers the frame of His people and will proportion their trials to their strength by the care of His providence, as well as their strength to their trials by the power of His grace. Kalkulado ng Diyos. Alam niya ang kahinaan mo. Kaya tingnan nyo sa Matthew 24, doon sa end ng panahon, kapag darating ng Panginoon, alam nyo ano sabi sa verse 22? Except those days should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, the days shall be shortened. In other words, paiksihin ng Diyos yung trials natin kapag nakikita niya na baka bumigay tayo. So 1 Corinthians 10:13, such is a common to man, but God is faithful that who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will the temptation also make a way to escape that you may be able to bear it. These wicked people, they persecute, they dominate, they control these people, yung Israel, pero sabi niya, their days are numbered, and I will turn the tables around. It will be us who will rule them over and over again. Sa movie, di ba, makikita mo, pag nahihirapan na yung bida, biglang may mag-a-appear na parang sasaklolo, sakto naman. Tapos hindi pinakita ng frame, nandun na siya kagad. At magtatanong ka, paano nakarating ito dito? Well, sa mga stories, meron silang technique ang mga authors na ang tawag ay Deus Ex Machina. Ang Deus Ex Machina is the
kapag yung plot ay nasa dead end na, there's suddenly a god or fairy that can turn the tables around. Na yung bida na nahihirapan biglang magtatagumpay siya. At happy ang magiging wakas ng kwento. On this side of eternity, there are times of injustice sa part natin. There are times na hindi natin kaya, but thank God, there are also blessings. Kung sa mga stories may Deus ex machina, sa atin we call that grace. The grace that will sustain us. At sa ating weakness, God proves Himself to be strong because of His grace. Let me end by saying, never be envious of the prosperity of the wicked, for theirs is not a constant, but a short-lived one. May pag-amin tayo dito na ang mga unrighteous, sila ay parang magtatagumpay, na parang hindi worth it ang magtiwala sa Diyos, but magtuloy-tuloy ka lang, makikita mo, walang magsisisi sa mga nagtiwala sa Panginoon. Lalo na kapag naisip mo na ang Panginoong Jesus na vindicate ang kanyang ginawa. Pinatay siya, hindi siya sumuway sa Diyos, siya ay hindi pinagbigyan ng Diyos, pero nagtiwala pa rin sa Diyos. Even to the death on the cross. Anong sabi sa Philippians verses 8 to 11? But God has highly exalted Him. At siya ay tinaas that all tongues will confess that Jesus is Lord. All knees would bow down to Him because of that. Vinindicate ng Panginoon ang Panginoong Yesus. At siya ang example natin sa pagsamba at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa huli, as I end, gusto ko lang banggitin to. Sabi niya sa pinakahuling passage, peace be upon Israel. Gusto mo ng peace sa 2026? Ang sabi ng iba, gusto ko ng peace, kaya magsasarili na lang ako. Wala na masyadong mga toxic na mga tao sa buhay ko. But there are two things, the Bible says two things about peace. Ang sabi niya sa una, there is no peace to the wicked. This 2026, let it be clear sa atin. Walang joy, walang peace sa sino man na nasa kasalanan. Walang peace sa sino man na nasa pagsuway. Number 2, peace be upon Israel. Ang peace ay nasa people of God. Ang peace ay nasa kalooban ng Diyos. Sa Israel, sa Old Covenant, sa New Covenant, sa Covenant community ni Christ. In His body, there is peace. Kay Christ may peace. You may not be rich, you may not be promoted this year, but make sure that the peace of Christ ay nasa sayo. Kaya, napakaganda nung hymn ni William Cooper na sinabi niya na we should not judge the Lord by our feeble sense, but we must trust Him for His grace. Magtiwala tayo sa Panginoon. Life of faith is not easy, but the life of unbelief is much harder. Because in this life and in the life to come, ang buhay na walang pananampalataya ay kaparusahan. Ang pinaka-the best na buhay ay buhay na kay Kristo. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa pinaalala mo sa amin. Salamat sa binigay mong mensahe sa amin for this new year. Na patatagin namin ang pananampalataya namin. That we'll continue to trust in the Lord. Dahil ang Panginoon namin, sinusurround kami kung paano ang mga mountains sinusurround in Jerusalem. Protect us, Panginoon. Allow us na nasa ilalim kami ng protective power mo. And yet, Lord, sa mga iba, wag nilang isik yung mawala sila sa iglesia, may excommunicate, because that would be the removal of the protection na binibigay mo sa mga mananampalataya. Help us, Lord, to follow you. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.